Sa aklat po. Sa aklat ng ikalawang Samuel Kapitulo 9, talata po ay 1 hanggang 6. At sinabi ni David, may nalalagdi pa bang sa sangbahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? At may isang lingkod sa sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba. At kanilang tinawag siya sa harap ni David at sinabi ng hari sa kanya, ikaw ba'y si Siba? At kanyang sinabi ang inyong lingkod nga. At sinabi ng hari, wala na ba kayang natitira sa sangbahayan ni Saul upang aking pagpakitaan siya ng kagandahang loob ng Diyos? At sinabi ni Siba sa hari, si Jonathan ay may isang anak pa na pilay ang kanyang mga paa. At sinabi ng hari sa kanya, saan nandoon siya? At sinabi ni Siba sa hari, narito siya ay nasa bahay ni Makir, na anak ni Amiel sa Lodibar. Nang magkabi nagsugo ang haring si David at ipinakuha siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Lodibar. At si Mephiboset na anak ni Jonathan na anak ni Saul ay naparoon kay David at nagpatira pa sa kanyang harap at nagbigay galang. At sinabi ni David kay Mephiboset at siya'y sumagot, narito ang iyong lingkod. Kapala po ang sumaatin sa muling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw muli ang pinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay magpalakas ng pananampalataya. Una-una tayo po ay magpuri at magluwalhati sa kanyang banal at malinis na pangalan. Itanyag natin ang ating mahal na Panginoon sa ating buhay sa unang araw ng isang linggo na kanyang binigay sa bawat sa atin. At napakapalad po natin mga kapatid dahil po sa dinami ng tao po sa mundo na nagnanais magkaroon ng relasyon sa mahal na Panginoong Diyos, ay tayo po'y nakasumpong ng tunay na pananampalataya. Kayo po ba ay sumasang-ayon mga kapatid na tayong lahat ay mapalad sa harap ng Panginoon? Amen. At ating pong narinig din ang isa pong pag-aaral sa pasimula po ng ating gawain sa umaga pong ito, na naglalayon po sa bawat sa ating ng pagsulong po sa ating pananampalataya. Naalala ko po ang ating Pastor Romy Felipe. Kung kayo po ay nagsusulat sa notebook, kung nasa inyo pa yung mga notebook nyo, ang kanya pong tinalakay yung 5 principle of growth. May nakatanda po ba? Ha? 5 principle of growth. Ako po meron naman 3 lang version mga kapatid. Una, so sa 1, 2, 3, bahagi lang po natin. Yung una, sisimulan natin sa number 3. Ang una, start opening yourself for growth. Yan. Pag di ka open sa sarili mo umunlad o sumulong o mag-progress, hindi ka uunlad. So surrender to the Lord. Lord, marami pa akong di alam. Ikaw po magturo sa akin. Pangalawa, be a part of the growth of others. Uunlad ka rin kung ikaw ay nagpapaunlad ng pananampalataya ng kapwa mo mananampalataya. So start encouraging. Pangatlo, o yung panguna, simula tayo sa number 3. Number 1, always have God as your main motivation. Pag hindi si Lord ang motivation mo sa pag-growth, hindi ka unlad. Always keep in mind God's word, God's love, God's forgiveness, and God's promise. Pag wala sa yung 4 na yun na nasa isip mo, yung pagmamahal ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung pagpapatawag niya sa iyong kasalanan, at yung kanyang mga pangako, mahirap kumunlad sa pananampalataya. So yun po yung aking version naman ng Principles of Growth. At sa umaga po ito mga kapatid, ay ating tuhayan naman ng isang mensahe na kabilang po sa ating Bible series. Sa Bible series po natin, tayo po ay nasa chapter 9 ng ikalawang Samuel. Last Sunday lang po, yung chapter 8. Next week, pagtuturo ko, yun talaga yung schedule ko, doon ko lang bibigay ko yung chapter 10. Dahil po, ako po yung substitute po ngayon dahil ang ating Pastor Jose Miring ay nasa Balanday. So hindi po akong schedule. Pero kahit hindi po tayo schedule, mga kapatid, ay pagyamanin po natin yung araw po natin ng pagkikinig ng salita ng Panginoon. Naibihagi ko po sa group chat natin yung pamagat ng ating mensahe. Ang pamagat po nito, mga kapatid, si Mephiboset at ang kagandahang loob ng Diyos. Si Mephiboset, mga kapatid, ay may nakakakilala po ba sa inyo? Sa mga past na mga pag-aaral, pagtuturo, lalo na yung mga may edad po nating mga kapatid, may narinig niyo na po ba kung sino si Mephiboset? Baka yung
Baka yung banggit pa lang sa pangalan, medyo tongue twister na eh, no? Kapatid na lagi. Mephibosheth. Sabihin nyo nga, Mephibosheth. Ayan. Mephibosheth. Maiksi pa po yan, may mas mahabang pangalan pa sa mga susunod po na mga panahon po na ating pag-aaral. Madali pa po ito. Si Mephibosheth ay meron ding dating pangalan. Ang dating pangalan niya ay Mary Baal. Mga ganung pangalan pa, Mary Baal. Si Mephibosheth, mga kapatid, ay ang ating pong aralin sa umaga po ito, sa bahagi ng ating mensahe. At ang chapter 9 ang kabuuan po ng kanyang kasaysayan. Babasahin po muna natin yung kapitulo. 13 talata lang naman po, pakisundan na lang kapatid na Noel. At ating puntunghayan ang kanyang kasaysayan. At sikapin natin mga kapatid na himay ng mga aral ng buhay na itinuturo po sa atin ng Biblia tungkol po sa karakter po na ito. Handa na kayo mga kapatid? Amen. Ang pamagat po ng chapter 9, pag tinignan niyo po sa ibabaw nun, David's kindness to Mephibosheth. Yung kindness, ang Hebrew word po dyan ay hesed. Ang spelling is C-H-E-S-E-D. Hesed. Yung C is cancelled. Hesed. C-H-E, pero wala yung C. He, parang galing sa lalamunan. He, tapos S-E-D, sed. Hesed. Kindness. Ang translation po ng hesed ay loving kindness, undefying love. Yung pag-ibig na namamalagi na hindi nalilimutan at pag-ibig na tapat. Hindi po siya basta pag-ibig. Hesed, kagandahang loob. Napakataas na klase po nito, gaya po ng agape love. So ito ay hesed sa Hebrew. Agape is Greek word yata yun. Hesed. At sinabi ni David, may nalalabing pa ba sa sangbahayan ni Saul upang aking pagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? Sa chapter 9, si David po ay settled na. Ano po ibig sabihin? Chapter 7 at chapter 5, sabihin natin, chapter 5, kinuha yung Jerusalem bilang kapital ng Israel. Chapter 6, kinuha yung kabanang Tipan. Chapter 7, nagpagbabalak ni David gumawa ng templo ng Panginoon, ngunit ang pangako ng Panginoon ang binigay sa kanya upang siya ay gawa ng sangbahayan, at pagdating sa dulo ng kanyang lahi, doon kukuhanin yung tagapagligtas. Pagdating sa chapter 8, pinasuko na niya yung mga bansang nakapaligid sa kanya. So lahat ng digmaan, nananalo na siya. Napalawak na niya ang sangbahayan ni Israel from 6,000 square kilometers to 60,000 square kilometers. Isipin niyo po, ang dating bayan lang po ng Israel nung nagsimula siya ay ano lang po, sinliit lang po ng Palawan. Nung tapos na ang paghahari ni David, ang naging teritoryo ng Israel, pagsamahin niyo na yung Visayas at Mindanao. Ganun niya napalaki po ang teritoryo ng Israel. So kung Palawan, Visayas at Mindanao, ganun nakalaki na palawak po niya. Malaki na po ang kayamanan ng Israel. Sila po pinakamalakas na bansa sa buong mundo nung panahon na yon. Siya na ang pinaka-successful na hari po sa mundo nung panahon na yon, pinakamatagumpay na hari. Ngayon, samantalang nasa kanya yung pagtatagumpay, meron siyang naalala, meron siyang naisip, may pumasok sa kanyang puso at isip. Ano po iyon? Ang sabi niya sa 9, at sinabi ni David, may nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan ng kagandang loob kay Jonathan? Dahil kay Jonathan. Bakit dahil kay Jonathan? So, siya binigyan ng kagandahan loob ng Diyos sa chapter 7. Binigyan siya ng pangako. Binigyan din siya ng kagandahan loob ng Diyos na siya nagtatagumpay sa lahat ng kanyang laban. Gusto naman niyang ibahagi yung kagandahan loob ng Diyos na napunta sa kanya sa kanyang kapwa. Sabi niya, meron pa bang nalalabi sa sangbahayan ni Saul? Yan. So, naghahanap siya ng pwede pang biyayaan ng kagandahang loob. May isang lingkod sa sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba. Mga last chapters po ng ikalawang Samuel, babalikan po natin si Siba, tandaan niyo po. At kanilang tinawag siya sa harap ni David at sinabi ng hari sa kanya, ikaw ba'y si Siba? At kanyang sinabi ang iyong lingkod niya. Si Siba po ay ang natitirang
kawal o tauhan ni Saul. Di ba si Saul patay na? So siya na lang yung natitira. So siya natitira, kaysa mamatay, magiging tauhan na lang siya ni David na present na hari. At sinabi ng hari, wala na ba kayang natitira sa sambahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan siya ng kagandahang loob ng Diyos? Bakit kaya si Siba ang tinanong ni David kung meron pa bang natitira sa lahi ni Saul? Tingin nyo. Siya maaaring nakaalam kasi siya na lang yung natitirang tauhan eh. Di ba? So kayo, pag meron hinahanap na tao, naghahanap kayo ng lead. Tanungin mo siya, siya na lang yung taga dun, dating taga dun. Di ba? Ganun mga naghahanap na tao. At sinabi ni Siba Sari, si Jonathan ay may isang anak pa na pilay ang kanyang mga paa. O meron pa daw isa. At sinabi ng hari sa kanya, saan nandoon siya? At sinabi ni Siba sa hari, narito siya'y nasa bahay ni Makhir, na anak ni Amiel sa Lodibar. Yung anak na pilay, tandaan niyo po yung katangian. Wala rin siyang sariling bahay. Nasaan bahay siya? Siya'y nasa bahay ni Makhir. Pilay na, wala pang sariling tirahan. Anak na nasa Lodibar. Ito ngayon, yung Lodibar. Ano yung Lodibar? Pag tinignan nyo pa mamaya, pag uwi nyo, Google nyo na lang, Google Map. Ang Lodibar po, para yung puray. Ayan, parang puray yan. Ano yung ibig ko sabihin? Pag sabing puray, parang isolated na lugar na hindi na masyadong pinupuntahan. Napupuntahan na. Kung magbigay pa kayo ng lugar na talagang pag sinabing yung lugar na yun may tao pa ba doon? Ganun yung iisipin nyo. Kilala pa ba ng lipunan yun? Meron ba kayong ganun alam na lugar? May narinig ako, Malasya. Doon sa San Rafael. Papunta daw ng Malasya. Hindi ko pa nararating po yun eh. May subay pa nga. Narinig ko pa nga dati subay eh. Pinupunta pa ba ng tao yun? Magbigay kayo ng lugar na hindi na napupuntahan. Ha? Ayun o. Sabing puray, ganun. Lugar ng bayabas. Sa puray daw. O ng ipo. Di ba may ganun eh. Mga ganun lugar. Huwag ka nang pupunta dyan. Wala nang signal dyan. Pag may nangyari, walang kuryente rin dyan. Yung Lodibar, kung ito po yung bansang Israel, nandito po siya sa bandang taas dito. Tapos, siya, hindi na masyadong, may mapa, susubukan, Lo-Debar. Hindi na po masyadong pinupuntahan ng tao yun. Meron mga tala sa kasulatan, ang sabi po doon, barren place. Ibig sabihin ng barren place, hindi masyadong tinataniman dahil hindi nagbubunga yung lupa. Balik niyo po doon, yung kanina. So yun yung Lodibar, doon siya napunta. Ayun, kung yun yung Israel, nandito siya sa banda rito sa taas. Yan, basta doon siya. Yan. Nang magkagay nagsugo ang haring si David, verse 5, at ipinakuha siya sa bahay ni Makhir na anak ni Amiel mula sa Lodibar. So pinakuha siya ni David. At si Mephiboset na anak ni Jonathan, so sa verse 6, binigay na yung pangalan niya. Na anak ni Saul. So, kung ganito yung talata, sundan niyo pong maigi, madali lang naman. Si Mephiboset, anak ni Jonathan. Si Jonathan, anak ni Saul. Ibig sabihin, si Mephiboset ay kaano-ano ni Saul? Apo. Yan. So, apo ni Saul. Anak ni Saul, si Jonathan. Anak ni Jonathan, si Mephiboset. Gets po? Ayan. Para malinaw. At nagpatira pa sa kanyang harap at nagbigay galang. Bakit po siya nagpatira pa at nagbigay galang? Yan po yung mga alamin natin mamaya. Sinabi ni David, Mephiboset, at siya'y sumagot, narito ang iyong lingkod. So tinawag siya ni David, Mephiboset. At sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot sapagkat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob. Bakit matatakot si Mephiboset? Yun yung tanong, di ba? Sapagkat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan. Bakit dahil kay Jonathan? Anong kinalaman nun? Na iyong ama at aking isasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama sa iyo. Ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang. Maganda ba yung offer ni David?
Ganda. At siya'y nagbigay galang at nagsabi, ano ang iyong lingkod upang iyong lingapin akong isang asong patay? Para kay, ito po idiom sa tawag dito, figurative speaking. Asong patay, worthless, wala na, walang silbi, walang halaga. Yan. Para sa harap mo, asong patay na lang po ako. Kayo ba, pag may asong patay, ano na dapat yung gawin? Ilibing, bakit? Mabaho. May pakinabang pa. So yun ang ibig sabihin ni Mephibosheth sa harap ni David. Bakit mo ko lilingapin? Isa na lang akong asong patay. Walang silbi, walang pakinabang. Dapat na sa akin itapon. Ganun yung niya ibig sabihin. Nang magkagay tinawag ng hari si Siba na lingkod ni Saul at sinabi sa kanya, lahat ng nauukol kay Saul at sa buong kanyang sangbahayan ay aking ibinigay sa anak ng iyong Panginoon. Si Siba, ang Panginoon niya talaga, sabihin, ang amo niya si Jonathan. At si Saul, yan yung amo niya. Lahat ng pag-aari ng iyong Panginoon at si Jonathan at si Saul, ibibigay ko kay Mephibosheth. At yung bubukirin ng lupain para sa kanya. Utusan lang si Siba, tapos si Siba magbubukin para sa sinundo ko na worthless. Ninyo ng inyong mga anak at ng iyong mga bataan at yung dadalhin rito ang mga bunga upang ang mga anak ng iyong Panginoon ay magkaroon ng tinapay na makakain. Kasi po si Mephibosheth may anak din. So yung mga anak ni Mephibosheth, doon ibibigay yung mga bunga, yung mga ani na kukunin ni Siba. Ngunit si Mephibosheth na anak ng iyong Panginoon ay kakain ng tinapay kailanman sa aking tulang. Pero iba to si Mephibosheth, hindi yan kakain doon. Kasama ko siya sa table ko, doon siya kakain. Tandaan niyo po yun, ha? Si Siba nga ay may 15 anak at 20 bataan. So may 15 anak siya, 20 bataan, lahat maglilingkod kay Mephibosheth. Fair? Fair po ba? Si Siba naglilingkod kay David. Kinuha ni Siba si Mephibosheth. Pagkuha kay Mephibosheth, siya kakain sa table ni David, yung anak ni Mephibosheth, bibigyan ng mga aanihin ni Siba at ng kanyang mga anak. Ibibigay doon sa, fair ba yun? Si Siba laging naglilingkod kay David. Fair o hindi? Tandaan niyo po yung sagot niya, mga kapatid. Nang magkagay sinabi ni Siba sa hari, ayon sa lahat ng iniutos ng aking Panginoon na hari sa kanyang lingkod, ay gayong gagawin ko sa iyong lingkod. May angal ba si Siba? Wala. Tungkol kay Mephibosheth, sinabi ng hari, siya'y kakain sa dulang na gaya ng isa sa mga anak ng hari. Walang problema kay Siba. Si Mephibosheth, kakain sa table mo dahil sinabi mo. Yan. Verse 12, at si Mephibosheth ay may isang anak na binata, na ang ngalan ay Mikha. Binata, lalaki. Ang pangalan, Mikha. So wag po kayo magkakamali sa pangalan ng tunog lalaki, tunog babae, no? Mikha. Yan. Yung Sichem nga si Shem. Yung Sichem nga, lalaki rin po yun Sikhem kasi yun, Sikhem. Lalaki po yun. Kasi siya yung gumahasa kay Dina na anak ni Jacob. May lugar din po na Sikhem. Pero si Sikhem, siya po yung prinsipe na gumahasa kay Dina. So, si Sichem, Mephibosheth, lalaki. Ayan, lalaki po yan. Tarot nga naman, para sure, lalaki po ito. Verse 13, gayon tumahan si Mephibosheth sa Jerusalem, sapagkat siya'y kumain palagi sa dulang ng hari at siya'y pilay sa kanyang 2 paa. Ayan. So nakita na po natin yung buong kapitulo ng chapter 9. Ngayon po mga kapatid, sisipingin natin yung nilalaman po ng chapter. Ano po? Ayan. Sa verse 1, balik po natin. Meron po dito tayong mga makikilalang mga tao. Si Saul, lolo ni Mephibosheth. Ang katangian niya, balik-aral siya po ay unang hari ng Israel. Buong Israel siya ang hari. Siya rin po ay isang Benhamita. Mula sa lahi ng Benjamin. Dahil po si David, lahi ni Juda. Si Jonathan, tatay ni Mephibosheth, kung si Saul ay hari, si Jonathan ay isang prinsipe. So si Mephibosheth, kung siya ay prinsipe si Jonathan,
Pagdating ng panahon, si Mephibosheth, ano din dapat siya? Prinsipe din. Kaya nga yung mahal na konde, pinatawag si Sedi, di ba? O, natatandaan nyo? Bakit niya pinatawag si Sedi? Opo, bakit niya pinatawag? Tagapagmana yun eh, kasi may dugong ano yun? Bughaw, yan. So si Mephibosheth, pinatawag. Yan. Lo-debar, lupaing pinaglagyan kay Mephibosheth. Bakit siya nilagay doon? Yun ang tanong. Si Mikha, saan po natin tatalakayin? I-reserva na po natin yon. Si Siba, saka na rin natin talakayin yung kasaysayan niya, reserva rin po natin yan, tatandaan nyo. Meron din niya po kung iniwan doon sa ano eh, sa chapter, ano pa yung si Benaya. Sa chapter 8, si Benaya, huling talata po. Maganda rin yung ano po nun, maganda rin yung kasaysayan, babalikan po natin yun. Sabi ni David, meron pa bang nalalabi sa sangbahayan ni Saul upang aking pagpakitaan ng kagandang loob dahil kay Jonathan? Si Mephibosheth, kung kayo po'y matandain, may nabanggit po natin sa chapter 4, pakilagay po ng ikalawang Samuel. Tatandaan niyo po, pag tayo nagtuturo, magbabalik-aral po tayo sa mga unang chapter. Kaya sabi ni kapatid na Arcel, pagka nakaano kayo ng isang chapter, may mawawala sa inyo pag hindi nyo nasundan. Chapter 4, tignan niyo po, verse 1. At nang mabalitaan ni Isboset, anak ni Saul, na anak ni Saul na si Abner ay patay na sa Hebron, ang kanyang mga kamay ay nanghina at ang lahat ng taga-Israel ay nabagabag. At si Isboset na anak ni Saul ay may dalawang lalaki, dalawang lalaki na punong kawal sa mga pulutong. Ang pangalan na isa si Banaa at saka si Rekhab, na anak ni Rimon. Sa tres, lagyan natin. At ang Beerotita ay nagsitaka sa Githaim at nakipanayan doon hanggang sa araw na ito. Bakit sila tumakas? Kasi si Isboset, mga kapatid, yung panahon na dinidigma na sila eh. Diba, dinidigma na sila, tumakas na sila, mapapatay na sila. Itong si Isboset na nabanggit sa verse 4, ang sabi, si Jonathan na anak ni Saul ay may isang anak na pilay ang kanyang paa. Siya ay 5 taon nang dumating ang balita tungkol kay Saul at kay Jonathan mula sa Jezreel. At kinalong siya ng kanyang yaya at tumakas. Natatandaan niyo po? Ayan. Ano yung yaya sa Ingles? Nurse. Kinalong siya ng yaya. Magkasundo tayo, ang 5 years old, kaya nang tumakbo o hindi? Mabilis o hindi? Bakit siya kinalong? Hindi po. Sabi dito, nagmamadali siya sa pagtakas at siya'y nabagsak at naging pilay. Kaya siya napilay, kaya siya kinalong. Bakit siya kinalong? Hindi nga po siya pilay eh. Tatakbo sila eh. Hindi ba pwede mo nalang patakbuhin yun? Alam niyo bakit? Tignan niyo yung pangalan ni Mephibosheth. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Mephibosheth, masamang hinga o masamang paghinga. Di ba kaya pinapangalanan ng tao noon dahil sa kanyang kalalagayan, si Esau, mapula, mabalahibo, kaya tinawag siyang Esau. Si Jacob, nakahawak sa sakong ni Esau, kaya pinangalanan siyang Jacob, heel catcher. Hindi kaya dahil masama yung paghinga niya, meron siyang kapansanan sa paghinga o hindi ko mapatunayan kung may asma, kaya meron siyang yaya na kumakalong sa kanya. So kinalong siya. Tapos nabagsak, siguro may nerve siya na natamaan, hindi natin alam kung spinal cord niya o ano, doon siya napilay. So yung kaya Isboset, kaya Mephibosheth ang pangalan niya. Yan. So nung kinalong siya, doon siya napilay. At ang pangalan nun, Mephibosheth. Yan po si Mephibosheth. Yan ang backstory kung bakit po siya napilay. Ngayon, bakit sila nananakbo? Meron kasing panganib. Tingnan niyo po itong huling talata ng unang Samuel 24. Simulan mo sa verse 20. Tingnan niyo po, meron kasing mga kaugalian sa unang panahon, sa iba't ibang bansa, sa bawat kaharian, meron pong kaugalian. Bakit nananakbo ito? Verse 20. Ngayon narito, talastas mo na ikaw ay tunay na magiging hari at ang kaharian ng Israel ay matatatag sa iyong kamay. Sabi ni Saul kay David, isumpa mo nga ngayon sa akin sa pangalan ng Panginoon na hindi mo puputulin ng aking binti pagkamatay ko at hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sambayan ng aking magulang. Bakit? Anong kaugalian pag nagpapalit ng hari?
pinapatay ang lahat ng mga descendant kamag-anak. Bakit? Pag may natira dyan na isa at naglakas ng loob, nagkaroon ng mga taga-suporta, kudeta yun, aagawin yung kaharian. Pero hindi naman ganun si David. Pero sa iba't ibang bansa, iba't ibang kaharian, ganun ang nangyayari. Tingnan nyo po, halimbawa, sa unang hari, 11:1. Ikalawang hari, 11:1. Meron po diyang reyna ang pangalan si Atalia. Meron po siyang ginawa para walang magkudeta laban sa kanya. Nang makita nga ni Atalia na ina ni Osokias na ang kanyang anak ay patay, siya'y tumindig at nilipol ang lahat ng lahing hari. Bakit niya nilipol ng lahing hari? Para walang mangyayaring kudeta laban sa kanya. Ganun ang sistema noon. Kaya ang sabi ni Saul, huwag mong papatayin lahi ko, David, pag ikaw na hari. Nag-gets niyo po? Yan, kuha natin. At may mas malalim pang dahilan. Bakit ang sabi dun sa verse 1, kagandahang loob dahil kay Jonathan. Ang sabi po dito sa unang Samuel 20, talatang 8. Unang Samuel 20. Backstory ulit. Backstory talaga ito. Ang sabi sa 28 ng unang Samuel, kaya pag mamagandahang loob mo ang iyong lingkod sapagkat yung dinalang yung lingkod sa isang tipan ng Panginoon sa iyo. Ngunit kung magtataglay ako ng kasamaan, patayin mo ako. Sapagkat bakit mo padadalhin ako sa iyong ama? Sabi ni David. Magkatipan tayo, magkaroon tayo ng tipanan. Anong tipanan natin? Si Jonathan at si David. Meron silang kasunduan, tipanan. Verse 14-15, pakilagay. Si Jonathan kasi at si David, ano sila? Best friends sila. May tipanan sila bilang magkaibigan. Ano sabi? At huwag mangyayari kailanman nang hanggang ako'y nabubuhay na di mo ako pagpapakitaan ng kagandang loob ng Panginoon upang ako'y huwag mamatay. Subalit, huwag mo ring iiwalay ang iyong kagandang loob sa aking sangbahayan magpakailanman. Huwag kahit manlipulin ng Panginoon ang lahat ng mga kaaway ni David sa balat ng lupa. So ang tipanan natin, Jonathan at David, kung ikaw ay maging hari David, yung lahi ko, huwag mong lilipulin. At pagpapakitaan mo ng kagandahang loob. Kaya maintindihan nyo na, pakibalik na sa verse 1 chapter 9, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan. Okay? Nakuha na po? Meron kasi na si tipanan Ibig sabihin, si David, kahit patay na si Jonathan, doon papasok yung kahulugan ng hesed o loving kindness. Kahit patay na yung katipan ko, yung pangako ko nananatili. Hindi maaalis. Yun ang ibig sabihin ng hesed, kagandahang loob, kindness, undefying love, undying love, kahit mawala. Kung si David, patay, kayo, kung yung katipan nyo, patay na, pwede na bang hindi nyo natuparin yun? Malalaman pa yung niya yun. Eh, patay, di ba, wala nang nalalaman? Pero pagka nasa iyo yung katapatan mo sa pangako, kahit patay na yung katipan mo, nasa iyo pa rin yung pangako. Ganun si David. May isang lingkod sa sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba. Ito mga kapatid, katasin natin ng konti. Tinawag siya ni David at sabi niya, ikaw ba'y si Siba? At sinabi, ang iyong lingkod nga. Dito po mga kapatid, makikita natin yung isang parte ng buhay ng isang tao. Pagka tinawag ka daw ng Panginoon, ang isasagot mo, ang iyong lingkod. Lord, I'm at your service pag tinawag ka ng Panginoon. No? Tandaan niyo po yung talatang yan. Kahit ako'y hindi talaga dati mong kawal ako ni Saul. Dahil tinawag mo na ako, at your service ako sa'yo. Ganun si Siba. Maganda rin katangian ni Siba. Verse 3. At sinabi ng hari, wala na bang natitira sa sangbahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan siya ng kagandahang loob ng Diyos? Bakit? Kasi may tipanan sila ni Jonathan. Nakahanap siya ng pagpapakitaan niya ng kagandahang loob. Anong sagot ni Siba? Si Jonathan ay may isang anak pa na pilay ang kanyang mga paa. Hindi niya alam ang pangalan ni Mephibosheth. Alam niyo, kahit sa panahon ngayon may mga tao tinatawag talaga sa taguri o sa bansag. Di ba si Pilay? Sinong Pilay? Si Siga o yung mataba? Di ba may ganon? Sinong Pilay? Yung taga-Marikina o yung taga-Malacroson? May ganon So hindi natin kilala yung tao sa pangalan, pero kilala mo siya sa
Tagurin. Meron kayong mga ganon, makikilala? Ayan. Ganon si Mephibosheth, hindi siya binabanggit sa pangalan. Basta ang alam lang sa kanya, yung pilay na taga Lodebar. Ganon ang ano sa kanya. Kayo mga kapatid, pag kayo hindi alam ang pangalan, kilala lang kayo sa ano, anong pakiramdam niyo? Parang yun, parang wala kang halaga. At sinabi ng hari sa kanya, saan siya nandoon? At sinabi ng hari, sinabi sa hari, narito siya nasa bahay ni Makir na anak ni Amiel sa Lodebar. Wala nang halaga, wala pang sariling tahanan. Yan katangian ni Mephibosheth. Nang magkagayon nagsugo ang haring si David at ipinakuha siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Lodebar. Ganito ngayon yan. Ikaw si Mephibosheth. Alam mo ang kaugalian ng mga tao pag nagpapalit ng kaharian. Ikaw na lang ang natitira sa mga dating kaaway ng hari. Pinatawag ka ng hari, ano pakiramdam niyo? Ayan, bakit kaya siya natatakot? Hindi mo inyo nakalagay siguro siya sa isang karwahe? O nasa kabayo, ano? Habang umaandar yun, ang Lodebar papuntang Jerusalem, napakalayo po niyan. Hindi lang po 2 oras ang biyahe niyan. Umaabot po yun ng mahigit pa. Sabihin natin 5 hanggang 10 oras. Pagpunta niyan siguro, anong iniisip niyan? Bilang na oras ko. Palagay niyo, kanina lang nagtatanim ako, bakit yun? Parang wala na. Di ba? Yun yung pakiramdam niyan. Kasi alam niya, pinapatay ang dating lahi ng mga pinapalitan, di ba? Alam niya ng lahat ng tao noon. Kaya yan si Mephibosheth, liwanag, nasan ka? Ganun na yung ano niya, di ba? Yan na yun. Kayo na bahala sa mga kamag-anak ko, sa mga naiwan ko. Nagkakabili na yan siguro, pero wala nang makabili kasi nakasakay ka na eh. Wala nang chat na, mag-chat ka pa, kayo na bahala sa kamag-anak ko. Itong ano ko, sa iyo na to. Wala nang gano'n, kasi yun ang pakiramdam ni Mephibosheth. Pero pagdating sa verse 6, at si Mephibosheth na anak ni Jonathan ni Saul ay naparoon kay David at nagpatira pa sa kanyang harap at nagbigay galang. Bago natin ituloy, meron po tayong i-define na 2 salita. Yung tinatawag na mercy at grace. Alam niyo yung pinagkaiba? Ang mercy, ano sa Tagalog? Awa. Kawaan. Ang mercy, hindi mo pagtanggap ng parusa na karapat-dapat para sa iyo. Example, kayo ay nagdadrive, overspeeding kayo, nahuli kayo. Anong gagawin sa inyo ng enforcer? Titikitan, ano pa pwede? Baka kung pang ilang paglabag mo na yun, anong karapat-dapat sa iyo, kuhanan ng lisensya, makulong ka, o mag-community service ka, marami pwedeng parusa. Pero pagka mercy ang ginawa, ano sasabihin sa iyo ng enforcer? Mercy, awa. Huwag mo na ulitin, patawad na po, o sige, okay na yan. Pinapatawad ka, kinaawan ka. Yung para sa iyo na parusa, hindi mo natanggap. Po, mercy yun. Ano naman yung grace? Ang grace, pagtanggap ng isang bagay na hindi karapat-dapat sa iyo. Halimbawa, kapatid na Rani, overspeeding ka, nahuli ka ng enforcer. Ano dapat sa iyo? Parusa, sabi sa iyo ng driver, ay ng enforcer. Overspeeding ka, gutom ka na ba? Ito sandwich. Dapat ba yun? Binigay sa iyo, ano tawag doon? Biyaya yun. Hindi dapat sa iyo yun, pero tinanggap mo. Yun po yung grace. Bakit ko nabanggit? Tingnan niyo po yung verse 6. Si Mephibosheth na anak ni Jonathan, na anak ni Saul ay naparoon kay David at nagpatira pa sa kanyang harap. Unang beses po niyang nagpatira pa. Tandaan niyo, siya'y pilay. Sa isang pilay, madali bang magpatira pa? Mag-bow down? Hindi yung pagtayo nun, lalo painful yung pagtayo nun. Nagpatira pa. He is asking for mercy. Maawa kayo. Bakit? Alam niya sa isip niya at sa puso niya, mamamatay na siya. Humihingi siya ng awa. At sinabi ni David, Mephibosheth, at siya'y sumagot, narito ang iyong lingkod. Isang napakagandang foreshadowing ng Panginoong Jesucristo talaga itong si David. Bakit po? Si David, si Siba, tinawag si Mephibosheth. Yung pilay, taga Lodebar, hindi siya kinikilala, tingin ni Siba sa kanya walang halaga. Pero si David, tinawag siya sa kanyang pangalan. Mga kapatid, sa dami ng bituin sa langit, sabi ng Panginoon, kilala niya lahat yon. Sa dami ng tao sa lupa,
God knows you by your name. Ganun kayo kahalaga sa Panginoon. Tinatawag niya kayo sa inyong pangalan. Tatandaan niyo yan. Kung si David, tinawag niya sa pangalan si Mephibosheth, tanda ng pagbibigay niya ng halaga kay Mephibosheth. Tayo mga kapatid, tinatawag ng Panginoon din ayon sa ating pangalan. Kagaya kay Sakayo, bumaba ka dyan. Bakit po? Kilala niya si Sakayo, makapangyarihan yun. Hindi pa nagpapakilala si Sakayo, tinawag na niya. So kung kayo mga kapatid, tingnan niyo yung pangalan niyo. Kapatid na ganito, sister, brother, Lord calls you by your name. At ano isasagot nyo? Narito ang iyong lingkod, sabi ni Mephibosheth. Lord, I'm here. I'm at your service. Magandang bagay kong talata na ito. At sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot. Bakit ulit? Kasi alam niya may threat sa kanya. Huwag kang matakot. Sapagkat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandang loob dahil kay Jonathan na iyong ama. That's grace. Diba? Mercy ang hiningi mo, grace ang binigay sa iyo. Bukod sa mercy, binigyan ka pa ng grace. At aking isasauli ang buong lupa ni Saul sa iyong ama sa iyo, ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang. At siya'y nagbigay galang at nagsabi, sa English, and he bowed himself. Nagbow ulit siya, nagpatirapa ulit siya. Bakit siya nagpatirapa sa ikalawang pagkakataon? Dahil sa pasasalamat, dahil sa grace. Hindi dahil sa natatakot siya o humingi ng awa. Dahil sa pagpuri niya, pag-surrender naman niya kay David. Surrender naman po yun. Gawin ba naman? Dati, nandun lang ako sa Lodibar. Tapos, yan ang ibibigay mo sa akin, parang pelikula lang na hindi mo alam na eredero ka pala. Siya'y nagbigay galang at nagsabi, ano ang iyong lingkod upang taklingapin akong isang asong patay? Alam niyo mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos sa panahon nito, dapat ninyong tatandaan, nung si Eva at si Adan ay nagkasala, lahat tayo ay nakalakip doon sa tinatawag na magkakaroon ng kamatayan. Tayo ay napasa kasalanan, bagsak tayo, worthless na tayo. Pero ang awa ng Panginoon dumating sa bawat sa atin. Hindi niya hinayaang maging gaya tayo ni Mephibosheth na nandoon na lamang sa Lodibar. Tayo nasa pagkakasala, hindi hinayaan ng Panginoon. Tinawag tayo sa ating pangalan. At kung tinawag tayo sa ating pangalan, may offer ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Dati tayo'y worthless, ngayon valued. Diba? Worthless tayo dati, ngayon pinahalagahan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Pinili tayo sa halaga. Nang magkagayon, tinawag ng hari si Siba na lingkod ni Saul at sinabi sa kanya, lahat ng nauukol kay Saul sa buong kanyang sangbayan ay aking ibibigay sa anak ng iyong Panginoon. So lahat ng pag-aari ni Saul, ikaw na magmamana. Bakit? Ano ba ang katangian ni Mephibosheth? Meron ba siyang ginawang tama? Meron ba siyang ginawang mabuti? Meron ba siyang katangian pinagsasagawa? Meron? Wala. Wala. Ano lang ang meron siya? Anak siya ni Jonathan na anak ng hari. Siya ay anak ng hari. Dahil kung si Jonathan naging hari, anak siya nun. Ang meron si Jonathan, pangako sa hari. Ano ang meron tayo mga kapatid? Tayo ay anak ng pangako. Anak ng pangako. Pag may pangako ang Diyos sa bawat isa sa ating, tandaan nyo, kailanman hindi po mangyayari na hindi yung tutuparin ng Panginoon. At iyong bubukirin ang lupain para sa Kanya, ninyo, ng iyong mga anak at ng iyong mga bataan, at iyong dadalhin dito ang mga bunga upang ang mga anak ng iyong Panginoon ay magkaroon ng tinapay na makakain. Ngunit si Mephibosheth na iyong Panginoon ay kakain ng tinapay kailanman sa aking dulang. Ano yung dulang? Table. Mapagkainan. Si Siba nga ay may 15 anak at 20 bataan. Nang magkayo sinabi ni Siba sa hari, ayon sa lahat ng iniutos ng aking Panginoon na hari sa kanyang lingkod, gayon ang gagawin ng iyong lingkod. Tungkol kay Mephibosheth, sinabi ng hari, siya'y kakain sa aking dulang na gaya ng isa sa mga anak ng hari. Si Mephibosheth, hindi kabilang sa anak ng ni Juda. Siya po ay sa Benjamin. Hindi siya kamag-anak ni David. Si David po anak mula sa lahi ni Juda. Pero siya'y inampon. Pag inampon, anak na ba yun o hindi? Anak na yun. Kahit nga sa batas natin ngayon, pagka ikaw ay legally adopted, pag may tagapagmana, kasama ka. Inampon ka eh.
So si Mephibosheth, gano'n na rin ang makukuha niya. Kung ano makukuha ng tunay na anak ni David, yun na rin ang makukuha niya. Huwag niyo na po ilagay. Juan 1:12, ano sabi? Sapagkat ang lahat ng sa kanyang nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila na tawaging mga anak ng Diyos. So kayo mga kapatid, tinanggap pa kayo ng Panginoon? Amen. So kung ang Israel ang tunay na anak ng Diyos, tayo ay hindi tunay na anak, tayo ay itinuring na anak ng Panginoon. Galing tayo sa law, di ba? Galing tayo sa hindi kilalang lugar. Mga naiwan na tayo ng lahi, pero kinilala pa rin tayo. At si Mephibosheth ay may isang anak na binata na ang pangalan ni Micah. At lahat ng nagsisitaan sa bahay ni Siba sa bataan ni Mephibosheth ay mga bataan ni Mephibosheth. Gayon tumahan si Mephibosheth sa Jerusalem sapagkat siya'y kumain palagi sa gulang ng hari at siya'y pilay sa kanyang 2 paa. Pangatlong parte, mga kapatid. May ipapakilala po ako sa inyo na karakter. Ang pangalan po niya ay Mephibosheth. Halimbawa po, ito si Mephibosheth. I-interviewin natin siya. Mephibosheth, pwede ka ba naming ma-interview? Ang sasagot ni Mephibosheth, syempre, okay lang. Ano ang bahagi ng iyong buhay? Si Mephibosheth, magsasalita. Bago siya magsalita, meron siyang mga naalalang mga bagay. Meron siyang mga naalalang mga bagay. Ano yung mga naalala niyang mga bagay? Bago po natin bigay yung kanyang pahayag, basahin niyo po yung awit 67. Awit 67 na lang po, buong kapitulo. Tingnan niyo po ito. Bago po natin bigay yung pahayag niya. Diyos, maawa ka sa amin at pagpalain mo kami. At pasilangin nawa niya ang kanyang mukha sa amin. Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pagliligtas sa kagalingan sa lahat ng mga bansa. Ito po ay isang propesiya, pangako ng Diyos na hindi lamang po Israel ang maliligtas. Nasa lumang tipan na rin. Sa lahat ng mga bansa. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos. Purihin ka ng lahat ng mga bayan. O mga katuwang magsiawit sa kasayahan ng mga bansa. Ang mga bansa, hindi lang ang bansang Israel, ang mga bansa. Sapagkat iyong hahatulan ang mga bayan ng karampatan at iyong pamalaan ang mga bansa sa lupa. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. Isinibol ng lupa ang kanyang bunga, ang Diyos, ang sarili naming Diyos, ay pagpapalain kami. Pagpapalain kami ng Diyos at lahat ng mga wakas ng lupa ay mga tatakot sa Kanya. Basahin po natin ngayon yung 56:6 ng Isaias. Tingnan niyo po ito, tandaan niyo po ito. Pag may nagsabing walang karapatan ng kagaya natin sa kaligtasan. 56:6 ng Isaias. Sabi po dito, 56:8. Ang Panginoong Diyos na pumipisan ng mga itinapon sa Israel na nagsasabi, magpipisan pa ako ng mga iba sa Kanya bukod sa Kanyang sarili na nangapisan. Amen? May pagkakataon ba tayo mga kapatid? Amen. Mapipisan bukod pa sa Israel. Ano sinasabi sa bagong tipan sa aklat po ng Mateo 8:11? Tandaan niyo po itong talatang na ito. Sabi po dito, at sinabi ko sa inyo, marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Amen? Meron daw bukod sa lahi ni Abraham, lahi ni Isaac, lahi ni Jacob, uupong kasama. Ang sarap pakinggan mga kapatid. Uupong kasama niya yung mga nasa silanganan, nasa kalunuran. Ibig sabihin, sa lahat ng parte ng mundo na nagsisitawag sa Panginoon, pag tumanggap sa Panginoon, may pagkakataon sa kaligtasan. So magpapalakas sa pananampalataya mo yun. Hindi mo iisipin worthless yung ating pananampalataya kasi hindi naman tayo Israelita o Hudyo. May pagkakataon kagaya ni Mephibosheth na siya ay Benjamita. Hindi po siya lahi ng Hudyo. Yan. Ang sabi po ni Mephibosheth, nung siya in-interview, sabi niya, ako si Mephibosheth, hindi ako tinatawag sa aking pangalan. Ako'y pilay, tinalikuran, iniwan, wala akong kapag-apag-asa.
Ako'y inilagay sa isang malayong lugar ng Lodebar. Late ko nang nalaman kung sino ang aking mga magulang. Nung nakilala ko ang aking mga magulang, nagkaroon ako ng pag-asa, anak pala ako ng hari. Ngunit para saan pa? Sa tuwing nakikita ko ang dalawa kong paa, lagi nitong pinapaalala, ako'y walang kwenta. Pilay lang ako. At dun lang ako tinatawag ng mga tao ayon sa aking kapansanan. Nalalapit ako sa kamatayan nang ako'y pinatawag ni David. Dahil ito ay marapat sa akin ang mamatay dahil ako'y kaaway ng kanyang kaharian. Araw-araw, kapansanan ko ang aking nakikita. Tila baga wala akong pag-asa. Ngunit isang araw, naalala ako ng kagandahang loob ng hari. Tinawag ako sa aking sariling pangalan. Nagkaroon ako ng liwanag ng pag-asa. Sumagot ako sa panawagan at nagpakababa ako. Binigyan ako ng biyayang hindi marapat para sa akin. Ginawa niya akong gaya ng anak ng hari. Ngayon, may pagkakakilanlan na ako. Dati, wala akong magulang. Ngayon, anak na ako ng hari. Dahil ako'y anak ng may pangako. At ako'y anak din ng pangako. Yan po si Mephibosheth. Tayo mga kapatid ay kagaya ni Mephibosheth. Tayo mga kapatid ay hintil. Hintil na walang pag-asa sa sanglibutan. Wala tayong Diyos noon. Tayo kinikilala lang, taga-Kupang, taga-Antipolo yan. Yan, taga-Pilipinas. Kung ang mga taga-Israelita tatanungin, sino tayo? Taga-ibang lupa. Ngunit sa pangalan ng Panginoon, tayo tinatawag sa sarili nating pangalan. Binigyan tayo ng halaga at pag-asa na makalakip sa kanyang dugo, makalakip sa kaligtasan ng kanyang binigay. May offer ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa aklat ng Apokalipsis 3:20, may ino-offer ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito, sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, ang talata po ay 20. Kapag tinawag tayo ng Panginoon, ang sabi, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at siya'y hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen? Inopera ng Panginoon si Mephibosheth. Nung tinawag siya, sumagot siya, nagpatira pa sa Panginoon. Tayo marapat din sumagot sa panawagan ng Panginoon. Pag tinawag tayo ng Panginoon at pinaunlakan natin siya, gaya ni Mephibosheth na kumakain sa hapagkainan ni David, tayong lahat ay sama-samang hahapong kasama ng ating Panginoong Diyos sa kanyang dulang doon sa langit. Amen? Yan ang mabuting pangako ng Panginoon sa bawat sa atin. Bakit? Yan yung pinangahawakan natin. Yung pangako ng Panginoon na tayo'y dadalhin niya sa kaharian ng langit. Basahin natin sa huling talata. Kapitulo 21, ang talata po ay 7 ng Apokalipsis. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Yan ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kagaya ni Mephibosheth, pinangakuan at tinanggap ito ni Mephibosheth. Tayo'y pinangakuan ng Panginoon at tutuparin yun ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pagdating sa langit, hindi tayo taga-ibang lupa. Hindi tayo tatawagin sa ating kapansanan. Hindi tayo tatawagin ayon sa ating sakit. Hindi tayo tatawagin ayon sa katangiang panglabas. Kundi tayo tatawagin sa pangalan ng bawat sa atin. At tayo tatawagin kanyang anak. Tayo makakasama araw-araw sa dulang ng Panginoon. Hindi tayo maghihirap, wala nang luha ang mga mata. Kung pauunlakan natin ang pangako ng Panginoon. Isang pagpapatibay po sa pangakong pinagkaloob ng Panginoon sa bawat sa atin. Hesed, ang kagandahang loob ng Panginoon. Undefined
love ng Panginoon, ang katapatan ng kanyang pag-ibig. Huwag kang hihiwalay sa pag-ibig na ibinigay ng Panginoon. Pag nangihina ka, lagi mong tandaan, pangako ng Panginoon. Pag nangihina ka, salita ng Panginoon. Pag nangihina ka, yung kapatawaran ng Panginoon. Pag nangihina ka, yung pangako ng Panginoon, magbibigay sa iyo ng kalakasan upang magpatuloy at manatili sa kanyang pag-ibig. Pag ang Panginoon ang nangibabaw sa puso mo, anumang mga bagay na naisip mo, hindi, para sa Panginoon, magtutumibay ako sa pananampalataya. Ano po ang tema natin sa buong taon na ito? Pananatili sa pag-ibig sa Diyos. Pananatili natin sa Panginoon. Pag tayo nananatili sa Panginoon, pag ginuha tayo ng Panginoon, isa lang ang ending natin sa piling niya bilang kanyang anak sa kanyang paraiso. Amen? Tayo po'y sama-samang tumilig mga kapatid, atin pong awitin ang tinapay niyo.